Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, mga kasambahay! Today is May 25, 2026, araw ng Tuesday at ang oras ay 6:36 ng umaga. Good morning! Kung gusto nyong mas maging makabuluhan, informative at inspiring ang araw nyo, samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning Kuya! Siyempre, isang pagpaganda ng breakfast natin, no, ng umaga natin. Siyempre, yung breakfast, isang easy to make popular Japanese recipe na may sweet and savory sauce ang ituturo sa atin ni Chef Kai Fernando mamaya. Diyan na ba si Chef? Tingnan nga natin kung nandiyan na si Chef. Ayun! Good morning! Nagbabalik si Chef Kai dito sa atin. Sa Good Morning, Kuya! Yun! At para mas feel natin ang Japanese vibes for today's video, isang Japanese singer-songwriter ang muling dadalaw sa atin today! Haharanahin tayo ni Nanao by blending Tagalog lyrics with J-pop sounds. Kaya abangan natin ang kanyang sweet tunes mamaya. Ayos yan. Mukhang mapapa-move tayo dyan habang nakikid-jamming with Nanao. At speaking of galaw-galaw, susubukan naman namin ni Tini ang morning energy namin para matuto ng badminton. At nakapag-workout na rin with our special guest. Wala iba kundi ang mga magagaling na coaches from Mega Smashers. Marami silang tips and advice kung paano mo mas may enjoy ang paglalaro nito. Kaya stay tuned lang kayo. Yun, pero speaking of sports, di ba, nabanggit na nga ni Broski Joshua. May tanong ako sa inyo, kung anong sports yung gusto nyong, kumbaga, matutunan kung may chance kayo maging isang athlete, maging isang atleta. Ito na naman tayo. Archery. Archery, ba? Archery ako. Sino pa? Fencing. Fencing! Pangmayaman Alam ko na yung susunod. Pangmayaman. Sino pa? Si Lina, Ira, Ako sino? gusto ko mag-swimming. Swimming! Athlete, Ira, ikaw. Ako tennis. Nung nakaraan nga, di ba? Tennis. Yung fixation ko, pero Si wala. Ian. Alam ko na. Hindi, ako grappling sports ako ngayon. Yung parang gusto ko. Grappling sports, yung parang, mga judo, wrestling, mga ganyan. Oli ka na. Hindi. Jiu-jitsu tayo, sparring na tayo. Nung nakaraan natatandaan ko, equestrian. Kaya Ikaw nga, yata yun. Joshua rin eh. Joshua pala yun, equestrian. Equestrian. Pangarap maging prinsipe. O kayo naman mga kasangbahay, kung magiging isang athlete ka, anong sport ang pipiliin mo? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Halika na. Let's go! Excited na ako eh. Badminton na kayo. Ready na kami. Galingan niya. Ma'am, tuturuan ko. Sige, galingan nyo. Naalala ko tuloy nung bago pa lang tayo dito sa Good Morning Kuya. Yan ang sports natin dito. Tinuturuan pa tayo mag-badminton eh. Ayan na, tuturuan na sila professionally. Mamaya makikita natin yan. Pero bago natin alamin ang interesting answers ng ating mga kasangbahay, meron muna tayong mga advisory. Alam niyo ba mga kasangbahay na sinumulan na po ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang Recyclable Small Palit Grocery Co. project sa ilang dako dito po sa Metro Manila. Gusto kasi nilang maturuan ang mga residente ng proper waste management and at the same time mabawasan yung solid waste sa mga creek, ilog, dagat at iba pa para makatulong sa flood management. At ang nakakatuwa pa dito yung mga dinalang glass, bakal, mga plastic bottles ng mga residente ay pinalitan po nila ng essential groceries. Kaya po, nakatulong ka na sa kalikasan, meron ka ring benefit na makukuha gaya nito.
Uy, baka yung iba dyan magkaroon ng sari-sari store, ha? Na sobrang Oo. dami ng naipalit na recyclables. Pero maganda nga yun para at least mas ma-encourage yung mga kababayan natin na huwag magtabi ng mga kalat na lang sa kanilang mga bahay. So pwedeng mapalitan ng groceries from MMDA. Ito naman, abangan mamaya ang ilan pa sa ating advisories for today. Pero this time, dumako naman tayo sa ating weather outlook ngayong araw. Dito po sa Metro Manila, nasa 26 to 35 degrees ang temperatura at may 40% chance of rain. Kaya wag pong kalimutang magdala ng payong kung lalabas dahil useful po ito laban sa sikat ng araw at sa buhos ng ulan. 40% chance rin po na umulan at nasa 28 to 33 degrees ang temperatura. Kaya make sure na light-colored at breathable ang damit na suot nyo para mas maganda ang airflow sa katawan na magpapa-fresh sa inyong pakiramdam. O kaya mag-electric fan din kayo para malamig. Eto, around 26 to 32 degrees naman po ang temperature sa Davao at may 60% na chance ang umulan. Naku, nag-uumpisa na nga rin po ang mga pag-ulan-ulan, ano? At para makaiwas sa baha, simulan na natin sa ating tahanan ang pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. At kapag may baha naman, wag basta po lulusong ha, kahit mababa pa yung tubig para siguradong safe ka sa mga bubog o sakit. And stay updated on the weather and stay safe po mga kasambahay. Iyan ang maganda yan, magandang reminder din yung ganun kapag syempre pag mga pag-ulan, yung mga, kasi di ba pag may mga pinagmumugaran, yung mga stagnant na water na sinasabi, pagmugaran ng, kumbaga ng mga mosquito, ng mga lamok, pwede tayong ma-dengue kapag ganyan. Kaya ingat po tayo, lalo na ngayon medyo papasok na tayo sa mga pag-ulan. Tama. Kagabi nga lakas ng ulan. Diba? Gabi? Tulog na ata ako nun. Malalim tulog ko nun. Hindi ka ba nagigising pag malakas yung ulan? Hindi siya malapit sa bubungte. Oo. Tapos maulan kagabi. Tsaka yun nga yung sinasabi ni Ian, yung sa paglilinis din. Kasi napapansin ko dun sa area sa amin, mabilis kasi magbaha. Yung mga kalat na konting kunwari mga plastic, ganyan, pag na-clog yan sa kanal, nagsama-sama yan sila. Doon na nag-uumpisa yung yung pagtaas ng tubig kasi nga nabablock yung mismong mga kanal kung saan doon dadaan yung tubig sana. Yun, pagka puno ng basura po, mas aapaw yan, kayo rin po ang mapeperwisyo. Kaya linis-linis lang po tayo ng ating mga area. Sikapin natin na yung tapat natin malinis, malaki. Tama. At saka wag kung saan-saan mag-iiwan ng mga basura. Minsan kasi kung saan may poste, din yung ginagawang tambaka ng basura. Lalo na po kung hindi naman po yun yung yung lugar na kinukuha na ng basura. Wag na po tayong basta lagay ng lagay. Doble ingat po tayo mga kasangbahay. Ito naman, isa rin ito sa inaabangan ng mga kasangbahay natin, ang ating sky updates. Sumikat na ang araw kaninang 5:26 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:20 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng mga gustong mag-picture ng ng sunset, ayan, 6:20 PM po ang pagbaba ng ating araw. Tsaka ang aga sumikat ng araw. Kasi dati kapag nasa bus ako, ang dilim pa. Kanina nakapikit ako pag dilat ko sa loob ng bus. Hala, maliwanag na agad. Akala ko late na ako pero hindi. Maaga lang pala siyang dumating. Nakapag-picture na nga ako kanina. bongga. Dahil na lang siya. At ngayon, time check muna tayo ulit mga kasangbahay. Pero dito na tayo mag-a-update. Yes. 6:44 AM na po. Bangon-bangon na. At dun sa mga mga nag-iisip ng lulutuin nyo. Mag-check muna tayo ng presyo ng pangunahing bilihin natin. Ng mga presyo po ng mga pangunahing bilihin dito sa Palengke sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of May 25, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilo. Ang local po na bigas ay nasa 40 hanggang 60 pesos. Ang atin naman pong mga karne, ang pork po, ang baboy, 210 hanggang 480 pesos per kilo. Ang galunggong po sa mga isda ay 150 hanggang 300 pesos kada kilo.
Sa mga gulay naman, 80 hanggang 160 pesos per kilo ang ampalaya. Ang kalabasa po, 45 hanggang 80 pesos. Ang sitaw naman, 80 pesos hanggang 160 per kilo. Ang talong, 60 pesos hanggang 130 pesos. Ang kamatis naman, tumaas na. 45 pesos hanggang 180 po ang kada kilo. Ang bawang naman, 120 pesos hanggang 400 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas, 55 hanggang 160. Ang puting sibuyas naman po ay 50 hanggang 120 pesos per kilo. Ang sili naman po, ang kada kilo niyan ay 80 hanggang 180 pesos. At ang luya, 100 hanggang 200 pesos po. Ang asukal naman na refined, 70 hanggang 92 pesos per kilogram. Ang itlog, 4 pesos hanggang 14 pesos per piece. At ang mantika po, 180 to 190 pesos per liter. Nung nakaraan nga, nagluto ako para sa graduation ni Yuna. Di naman sobrang mahal ng mga gulay. Siguro dahil nga dito ako nagpabili sa Balintawak. Pero ang kagandahan din, hindi ako yung namalengke, nagpabili lang ako online. Pero kahit na merong dagdag yun, kasi syempre merong fee pa rin sila, may charge pa rin sila kasi syempre online delivery nga. Medyo okay naman siya, hindi pa rin naman sobrang taas. Siguro nga yun mga kasangbahay, check nyo na lang din po dun sa mga ninyo, mga local po na palengke ninyo kung anong presyo po sa inyo. Bili kayo sa mga suki ninyo para hindi tayo mabulakan ng mga gulay. Tama. Ito syempre gusto rin natin humingi ng update sa ating mga workout buddies this Tuesday. Mas maganda kasi mag-exercise sa umaga, di ba? Kaya para sa ating fitness activity today, puntahan na natin si Tini and Joshua. Yes, Celine! For sure na laro nyo na tong pick natin today. Isa kasi ang badminton sa mga pinakasikat at pinaka-accessible na sports para po sa mga Pilipino. Mapabata man yan o matanda. Pero kahit mukhang simple to marami pa rin palang mga basics tsaka mga techniques yung dapat nating matutunan para mas ma-enjoy natin yung paglalaro nito at syempre para mas gumaling tayo. Tama, kaya ngayong umaga kasama natin ang mga coaches mula sa Mega Smashers para turuan tayo ng Badminton 101 from proper grip, footwork, hanggang sa basic shots na pwedeng matutunan kahit beginner ka pa lang. Kaya welcome natin ang ating mga coaches. Good morning! Welcome, please introduce yourselves and greet our viewers po. Good morning po! Sige, Draco. Introduce yourself and then greet our viewers. I am Gavin Draco Di Flaminiano, and I am the team captain of the Junior Scholarship of Mega Smashers. Coach, kayo po. Good morning, I am Coach Rojan. I am the Junior Development Program of Mega Smashers Badminton. Yung mga coach natin ngayong araw, excited na ako. Pero ito po, ang question for you guys. For someone na gustong matuto, ano ang pinaka-importante ba na basics? Yung, kumbaga, zero experience talaga, ano yung dapat unang i-practice ng isang beginner? So sa mga beginners, Sa mga beginners, ang una namin tinuturo is yung hitting skill and yung footwork. Sa hitting skill, tinuturo namin kung paano tumayo sa court, paano hawakan yung raketa, and paano yung iba't ibang strokes, bawat corners ng court. And syempre, yung footwork is paano mo ba puntahan yung bola. Oo So nga tinuturo namin siya. Okay. Nako si Tini, kailangan i-demo daw. may demo. Kailangan natin i-demo. So, Yung stance muna tayo, di pa tayo Okay. marunong ng mga ata-ata. So, Tama. Start tayo sa proper stance. Syempre, kailangan pag naglalaro ka, prepared ka. Oo. So, paano ba namin nakikita na prepared yung isang player? Bukod sa dapat naka-feet apart, feet apart. so lean your body forward, bend your knees, tapos medyo tiptoe, pero hindi naman yung sobrang taas. Yung sakto lang, yung nagaganon mo lang yung paa mo. Baga, on your toes. Yung relax ka, pero ready kang receive ng bola. Ganun siya. That's the proper stance. Yung raketa mo, pero na raketa. Ayan. Raketa mo na sa harap mo. Hawak na tayo ng Ganyan, raketa. nakaganyan. Ready ka. Kumbaga kahit anong atake sa'yo ng kalaban, ready ka. Ganun siya. So sa footwork naman, paano ba mag-approach? Kunyari, merong... Sige, ano tayo? Ayan, ano tayo ng mga raketa natin. Pakita natin. Ay, sige. Ang dami Okay, so, ito yung natin, kumbaga, That's the stance base. natin. Yeah. That's the proper stance. Proper stance. Yeah. So, sa pag-receive or pagpalo ng bola, paano ba dapat tayong para itatackle to?
Okay. So first, sa proper stance. Then to approach the ball, meron tayong mga footwork. Pwede naman nating takbuhin lang yung bola or we use the footwork chassis. Yung chassis ganito. Ganyan. Okay. So from the base, puntahan mo yung bola. Then, hit the shuttle. After nun, syempre, hindi ka nang tatayo. Oo nga eh. Babalik ka sa base mo. Ay, okay. Yun. Kasi yun yung common mistake. Pagkatira ng Oo bola, nga. masyado sila naami sa bola. Aabang na Nakatingin lang lang ng dyan. ganun. Oo nga, no? Kailangan bumalik ka sa base mo. Okay. Ako naman, coach, yung napapansin ko dati, kasi nalaro lang ako nito, parang pastime lang. Pero sumasakit kasi yung Yung ano, dito ko, yung kamay. tawag nito, o yung kamay ko. Ewan ko, mali yata ba yung hawak ko, mali yung pagpalo ko. So, mukha lang kasi siyang simpleng humawak ng racket, no? Pero napakahirap nung pag matagal na naglalaro, sumasakit na yung Masakit sa sa may grip wrist, ba? Oh, sa sa wrist. wrist, Oo, oo. yung, tas mali rin yung grip natin. So, paano po ba talaga dapat yung tamang paghawak sa raketa? Yung tamang paghawak sa raketa is may, sa mga beginners, tinuturo namin yung V-grip. Yung parang nakikipag-shake hands ka lang sa raketa. So, ganito siya. So, kaya siya V-grip kasi may letter V siya dito. Yan. Okay, ito, Tapos, next is yung thumb grip. So, parang may pinipindot ka lang na button. Tataas mo lang yung thumb mo. Kasi, ang importante yung grip para mas makontrol mo yung bola. Kapag mali yung grip na, na ginamit mo sa shot, hindi mo makakontrol yung bola and mas mahina yung Okay. palo mo. Pero yung orientation nitong raketa, kapag nag-grip ka, kailangan ba perpendicular o parallel sa ground? O paano ba? Okay. So, ang common na ginagawa kasi ng beginners, which is the common mistake, is lahat ng tira pan-handle. So, parang may hawak kang kawali. So, pag ganito kasi yung hawak mo sa ganito raketa, lahat, hindi mo siya makakontrol ng maayos. So, kunwari kukuha ka sa harap, lalo pag sa underhand, kunwari sa ilalim ng kamay mo, dapat ang hawak mo is V-grip. V-grip. Para mas makontrol mo yung Oo nga, bola. no? Ayan. Then, kapag thumb grip, same pa rin. Pagbabalik. Oo, represent your racket to the ball, tapos papaluin mo siya, just push through. Parang pinupush mo lang siya. Okay. So kapag yung question mo kanina, kapag tama yung ginawa mo, yung parang yung blade ng raketa nakatapat sa'yo. Hindi yung string area. Hindi nakaabang na kaagad. Na parang... That's the basics of Okay. badminton. Alright. Pero may mga exercise ba, coach, na pwede naming magawa sa bahay para masanay kami sa paghawak nito or para maging prepared kami sa paglalaro ng badminton? Okay. So may mga exercises tayo na ginagawa. Okay. Ayan. Yes Dede, po, Rodrigo. meron po. For una-una, split lunges. Like, Split lunge. yung split step. Pagkatapos, kailangan unting talon, tapos magla-lunge ka. Sige. Paano yan? Paano? Turuan mo kami gagawin namin. Una, skip. Parang skip lang. Okay. Ito, take this. Tapos, magla-lunge ka. Habang ganun. Split lunge. Split so, lunge. imagine natin iba't ibang corners ng court, paano pumunta sa harap. So, split lunge. Sa kabila, split lunge. So, ganyan lang. Pwede natin siya gawin sa bahay. Okay. Split lunge. Okay. Tapos that's yung kabila. racket foot natin or yung right foot, yung dominant foot natin yung ginagamit lagi sa harap. Yan yung pan-landing natin. So, split lunge. Yan, pan-landing yung right foot. Kung Okay. right-handed ka, syempre right foot gamit mo. Yan. Okay. So kahit kaliwa ka magre-receive ng bola, Oo. Yung Kailangan right dominant foot. pa rin? Oo, dominant foot pa rin. okay. Yan. Okay. So aside from this po, may iba pa po ba kami na pwedeng i-exercise para yung paulit-ulit parang hindi lang isa yung ginagawa nating exercise for this. Like, meron tayong mga options pa. For movements, yung sabi ko mo kanina yung reaction time, tama ba? Yung sa reaction time, may mga ginagawa kaming yung mga exercises, lalo pag bago pa mag-tournament, yung may hinahagis kaming shuttlecock. Nasa may shuttlecock. So, kunwari, by pair, syempre maghanap ka ng ka-pair mo, tapos... Drills, kumbaga. Just a fun activity lang. Kunwari si Draco naka-base. Sige. Draco, base ka. Tapos ihagis ko lang yung bola. Dito tayo, Sasaluhin pasay lang ni tayo Draco. para makita ko. Sige, sorry. Yeah. Yan. Hagis ko lang yung bola. Mukhang sunkiss ka dyan. Hagis ko lang yung bola, tapos sasaluhin niya. Okay. Ganyan. Yan. Tapos i-apply mo lang yung split step kanina. Yan. Ganun Sige, lang. sige. Oh, maganda reaction yan. time and sa movement. Sige. Try natin. Kuha ko ng Sige, try isang niya. shuttle Naku, ka. tayong dalawa Akin na pa. yung shot. Ikaw ang sasalo. Ay, alam ko sa Ikaw ang sasalo, ha? O, sige. Ayusin mo, Joshua, Kita natin, ha? May pahirapan mo ko. Pakita mo muna Split yung lang baka split lunge. Split Kabila. Dominant foot daw. Dominant, right Yeah. foot yan, right foot. Okay, Sorry, Coach, ha? not listening
training lang. Tingnan natin. Baka sa likod ka. Ayan na! Ay, wala. Right hand. Right hand Mali, coach, no? Dapat right hand yun. Okay. Bagsak ka Ang sa hirap unang nga pala pagsubok, yan, ha? O, pangalawang pagsubok. Ayan na. Ano sa loob? Magaling, magaling. Ay, ikaw, O, ikaw, sige, ikaw, sige. ikaw. Uy! Coach, Wala kayo nakita. maraming ano pa to, maraming training pa kailangan. Okay, game on. So dito tayo mabagsak, Pero Joshua. ito yung para sa reflex nga. Maganda nga siyang drills para sa reflex kasi kailangan mabilis ka. Bukod sa reflex, pinapractice mo kasi yung footwork mo Kaya din, nga, at oo, the same tama. time. Proper footwork. And you're having fun. That's the important thing. Ay, nakakalimutan ko. Ayun. Okay. Dapat talaga dominance no? Ay, sorry. Pinasa ko lang. Ayun. So, ito yung ano para sa reflex natin. Oh. Bago magaling na. Wait lang, parang iba. Right foot. Ang hirap sundin ng proper footwork. Pero, hey. Ay. Alright. Tingin ko kailangan na, baka mamaya mapagod na tayo. Yung palang ginawa ko, pinagpawisan na ako, guys. Ito yung magandang ano nga, no, pang warm-up. Pang-warm up talaga. Pang warm-up talaga. Pero, ito, siguro pwede na ba tayo mag-upgrade? Oo, yung sa shots pwede na na ba tayo. natin gamitin Sa shots. tong mga ano, raketa? Okay. Paano ba ang tamang ano naman? Pag-serve, siguro muna, ito yung isa sa mga problema. Pagsisimula eh. Sa pag-serve. Oo, pag-serve So, muna. pag nag-serve tayo, gumagamit tayo ng thumb grip. Thumb grip, okay. So, hawakan natin yung raketa like this na parang may pinipindot tayong button. Then, right foot forward. So, hawakan natin yung shuttle sa harap. Then, swing. Oh, Try mo, swing mo ito lang. yung Try mo. tamang Yan, pag-serve. Kasi may Serve. nakikita ako nagkakaganon eh. Illegal serve yun. Ay, nako, illegal yan. Okay. Okay, pakita mo, Sige, pakita mo. try. Tingin. Asa Tingin yung ito shot ni Andre ko? ko. Yun. Marami naman tayong bola. Ay, Try nyo. Sige, try ikaw, natin. Tini. Sige. Kunin ko na lang to. So, thumb grip, tama ba? Ayan, thumb grip. Thumb grip. Yeah, thumb grip. So, para may pinipindot. Sige. Lagay mo sa pinakamalaking side. Yan. Ay, okay. And then, Tapos harapan pwesto na lang muna. tayo para. Oo. Harapan. Sige, harapan. Sige, ikaw muna, ikaw muna. Huwag masyado malakas. Hindi mo masyado. Para hindi illegal yung serve. So, kailangan ba dito hawakan or wala naman bang bawal na ano, position ng paghawak? Wala naman na. Basta bawal lang masyadong mataas yung service. Ay, Oo. okay. So, sakto na yun. Oo. So, gagamit tayo ng thumb lagi. So, patingin. Ganyan. Tapos, like this. So, you present your racket to the ball. Ganyan. Tapos yun. Yan na. Sa laging thumb. Para may control kayo sa bola. Oh, interesting. Okay. Sige. Parang feeling ko, kailangan na natin, para Kaya nga. mabilis tayo matuto masyado. Pero at least natutunan natin yung tamang Oo. pag-serve. Para hindi rin tayo nakakatakot Kaya nga eh. nakakalaro. Hindi nga makapagsimula. Alam mo nga yung Oo, footworks. Yung mga kalaro ko dati na ganun mag-serve, illegal pala Illegal yan. yan. ah. Illegal yun. Oo, pero at least natutunan na natin kila coach na yung tamang pag-serve tsaka yung tamang positioning. Basics Yes, muna, basic na oo. mga stance na gagawin natin. Ang dami nating natutunan agad ha. Simula pa lang ito mga kasambahay. Pero bago po ang lahat, may tanong po muna kami sa inyo. Bago tayo mag-break kasi Oo hinihingal nga, na break ako. muna, break muna. Maliban po sa badminton, ano pa po yung ibang mga sports na gusto nyong matutunan? Oo nga, no? Meron ba kayo ibang sport na gusto nyo matutunan aside from badminton? Sa akin gusto ko i-try yung pickleball. Yun na uso. Hindi ko pa natatry Ayan yung siya ang pickleball. naglalaro ng pickleball. Kamusta yung pickleball? Feeling ko parang same lang din siya ng ano, parang tennis na badminton. Ganun, parang pinagsama. Pero ikaw, Joy, ko anong gusto mong sport aside from badminton? Ano po, para sa akin, gusto ko matunan ng volleyball. Volleyball din. Volleyball, opo. Kasi parang masaya po maglaro. Oo nga. Saya din panoorin ng volleyball, no? Lalo na pag ang Madami ganda ka ng kasing kasama balikan. kapag volleyball, di ba? Oo. Ang saya noon. Pero kayo mga kasambahay, kung magiging isang athlete kayo, ano yung sport na pipiliin nyo? I-share nyo naman yung mga sagot ninyo down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right!
techniques nila, Coach. Ipapractice muna namin yung mga una nating natutunan. Kaya, stay lang kayo dyan mga kasambahay because we'll be right back. Oh. Yes. Ang ganda ng natin, na color natin today. Matchy-matchy tayong tatlo. Very pink. Walang nakalimot ng colors. Minsan nangyayari yun, nakakalimot tayo ng colors. No? Yan, sige, ano na. Pero exciting talaga, no? Hindi, mamaya pa natin ipapakita kung ano yung lulutuin natin. Pero balita ko, meron din tayong isa pang galing ng Japan. Ay, oo. Yes. Merong kakanta sa atin for today. Di ba? Excited na ba kayo marinig yung kanyang song later? Oo Oo naman, naman. syempre, Kasi oo. ako, mahilig ako sa sa... Si Ate Celine, mahilig kumanta ng Japan. Oo, at saka mahilig Oo ako nga sa pala. J-rock. J-rock? J-rock. Oo. Kasi sa Japan, merong parang genre ng J-rock, Japanese rock. So, dati pinapakinggan ko na talaga siya. Tapos lagi akong interested talaga sa music nila. Wala pa yung mga K-pop Oo noon. nga. Ganon. Ako familiar ako dun sa J-pop. Tsaka mga J-drama, ganyan. Pero J-rock. J-rock meron. Oh, pero sis, na pag-uusapan yung Oo mga nga, ano para mas yan? tuloy-tuloy yung good vibes natin. Musical treat tayo from KDR Music House. Today, makakasama natin ang isang Japanese singer who captured the hearts of Filipino listeners through her OPM covers. And now, she's ready to introduce her debut single on Good Morning Kuya. Let's all welcome to the show, Nanao. Yay! Thank you so much! Hey, so much. Hi, Nana. Good morning and welcome back to the Philippines. And to our show. Oh, here. Sit here. Okay. Welcome back to the Philippines. Please greet your fans and our viewers this morning. Yes. Hi everyone, good morning! Ako po si Welcome back here in Good Morning, Kuya. First of all, congratulations na now on your debut single. Your debut single is finally coming out tomorrow, am I right? It's finally coming out tomorrow. How are you feeling now that your own music is about to officially reach listeners? Yeah, thank you so much. I'm really happy and excited, and I'm truly grateful to my fans and KDR Music House and JFK Music for all the support. And now, how do you greet good morning in Japanese? Ohayo. Ohio. Gozaimasu. Yes, and then now let's talk about the beginning of your journey as a singer. When did you first discover your love for singing? And who are some of your biggest musical influences? Well, my family loves music, so I've loved singing since I was young. And I think in the Philippines, it's very normal to sing from a young age, right? Yes. Because you are very like music. Yes, but in Japan, always not like that. Because Japanese are very shy. So I'm grateful to my family. Yes, and for singing, my producer Kenko taught me how to sing, and he's the one who brought me to the Philippines. So big thank you to him. Does your mom and dad sing as well? Yes, they get married because they played with the same band. Okay, that's nice. Runs in your blood, no, singing. Pero please, let's greet also our interpreter. Good morning, Sir Jun. Good morning po. Good morning po. Good morning, Mr. June. First of all, Nana, congratulations on your J-pop single, Pito Pito. It's so catchy and it's so lively. It's very inclined with Good Morning Kuya. It's very upbeat. But let me just ask this question: the story behind the song, and why did you choose that title, Pito Pito?
Well, because it's a happy song based on number 7. Number 7. Yeah. And one big point of this song is that there's a Japanese phrase in the middle, like kawaii, you know? Yes, It cute. means, yes, cute. A very simple word, so everyone can easy to remember and sing with me. And there's more one hidden detail. In the chorus, pito pito oh, sound like 770, 770, right? And in Japanese wordplay, it can read as na na o. Yeah. It's my name. Yeah, I remember the word pito or 7 in Yes. Japanese is nana. Yes. Yeah. Yeah, so that's why it's called pito pito. Oh, that's so interesting. And you already appeared on Wishlist and performed on the Wish Bus yesterday. What other guestings or events can your fans, especially your Filipino fans, look forward to during your stay here in the Philippines? Actually, tomorrow I'll have a launch event for my debut single, Pito Pito! Yeah. Wow, thank you! At Really KDO can see you. Auditorium. Yes, let's sing, chant, and have a fun together. Please check it my social media for details. Yan po mga kasangba kayo, dito siya sa La Verdad Christian College. At no door charge. Wow, ha? Yeah. So you can come for free, right? Yeah. Here sa event ni Nanao. It starts at 6 p.m. pero 5 p.m. pa lang, the doors are already open. Wow, that's so nice. Thank you. Right. Thank you so much, Nanao. But do you have any messages for your fans? And of course, just invite the viewers to listen to your song, Pito Pito. Yes. My debut song, Pito Pito, will be released tomorrow. Yeah, thank you. And I hope you will check it out and like it. And tomorrow I have a launch event, so I want to really excited to meet you all. Maraming salamat po. How do you call your fans? Do you have a nickname for your fans? Like, how do you call them? 팬의 呼び方. 나나치. 나나오침. 略して 나나치. She said na yung Nanao plus team. So it's Nanachi. Nanachi. Okay. Tamagotchi. Good morning sa mga Nanachi. Ayan, good morning. Kaya gudayos, Nanachi. Yun. Alright, please follow Nanao on her socials and there's a lot more to look forward to from her during her stay here in the Philippines. Thank you so much, Nanao, for visiting us this morning. And of course, before we wrap up, we're going to enjoy one more performance from you. Once again, here's Nanao to perform another OPM song titled Ikaw. Thank you so much, Nanao, for that wonderful performance. Pero maliban sa dalang good vibes ng ating singer for today na si Nanao, may good news din tayo mula sa Department of Health. ODOH. Magbibigay na po kasi sila ng medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated patients sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Sakop po ng programang ito ang tulong pinansyal para sa hospital bills, gamot, laboratory test, dialysis, operasyon at iba pang medical services na hindi covered ng PhilHealth benefits. Para ma-avail po ito ay pumunta lang po sa pinakamalapit na authorized health facility sa inyo pong lugar at magdala ng reseta, treatment plan, laboratory or diagnostic request at valid ID. Kung inpatient naman po o admitted na sa ospital, pwede pa rin pong mag-avail ang MAIFIP
Kailangan lang ng kopya ng hospital bill o valid ID ng pasyente. Kung walang valid ID ang inpatient o outpatient, pwede naman pong magdala ng ID na binigay ng Medical Social Services o kaya naman ay Barangay Certificate of Residence or Indigenous People Certificate at valid ID ng kamag-anak. Magdala rin po kayo ng Certificate of Eligibility o Social Cost Summary, Barangay Certificate of Indigency o kaya naman ay 4-piece ID. Para sa iba pang detalye tungkol dito, makipag-ugnayan lang sa social worker sa pinakamalapit na clinic o ospital sa inyong barangay o syudad. O ayan na, dagdag yan na kaalaman at saka dagdag na information para sa mga kababayan natin na nasa na mga indigenous people o kaya yung mga indigent natin. Kasi kadalasan sila yung mga kulang din talaga sa mga budget eh. Kailangan niya lang pumakas ang bahay na i-take note po yung mga kailangan nyo po na requirements at kung kailangan po ninyo, lumapit po kayo sa mga social workers po na nakatalaga po para po matulungan po nila kayong makakuha po ng benepisyo. Kasi minsan nga, yung iba nga mga opera o kaya naman yung mga dialysis, may hindi kasama dun sa nakukuha natin from PhilHealth. So ito magandang information sa ating mga kababayan para makapag-avail sila ng libreng serbisyo. That's right. At ito naman, this time, puntahan naman natin yung mga nagbabadminton kanina. Feeling ko pawis na itong mga to. Good morning, Joshua, Tini. Good morning! Wait lang, mamaya. Ay, ang saya. Kaya kasama pa rin natin ang Mega Smasher coaches to give us more fun facts about and tips about badminton. Pero kanina, pag-usapan natin yung mga basics. Ano ba ang kumbaga, mahirap naman? For intermediate players siguro, ano ba yung maganda nilang i-master na skill or technique? For intermediate naman, isa sa mga nasa-challenge pa rin sila is yung combinations ng footwork. Combination? Okay. So, either magmula harap, lalo yung magmula harap, magmula sa malapit sa net, then papunta sa likod. Kasi kailangan mabilis yung footwork mo eh. Kasi usual na ginagawa ng mga player pagdating sa harap, may tinatawag kami sa badminton na nalulunod. Nakatingin na lang. Like you're drawing, ganun gumaganon sila. Okay. So, dapat yung footwork, magmula sa harap, then papunta sa likod, mabilis. Yun, gagamit ka ng chassis. Hindi titingala pala dun. Hindi ka atras ng ganyan, no? Sa intermediate kasi yung combination of shots na. Oo nga, Ganon. no? Kumbaga, kailangan ma-cover mo yung buong court. Lalo na kapag singles, kumbaga one-on-one kayo, mas mahirap Either i-cover. singles or doubles. Talagang magkaiba sila ng discipline eh. Kaya nga, pero usually kasi yung mga nagsiguro, yung mga viewers natin, singles yung laro nila. Kailangan talaga alam nila paano sila kumbaga paano nila mag-travel across court ng Ang tama. pinakauna singles talaga yung tinuturo. Then usually kasi doubles naman yung naglalaro. Oo. Ako naman, Coach, kanina na naglalaro kami ni Joshua, nahihirapan akong malaman kung ano bang gagawin ko, maggaganto ba ako or magaganito? Sa kabila. Kung forehand o backhand. Forehand and backhand. Backhand. So hindi ko alam kung ano ba yung mas tamang gagamitin ko. Kailan ba mas tamang gagamitin yung backhand? Tapos kailan yung Pwede. forehand? Oo nga, maganda yan. Magandang Usually tanong. sa mga underhand strokes, so ibig sabihin, pag yung bola kinukuha mo sa baba, pag nasa left side mo, pag right-handed ka, syempre, ang gagamitin mo is backhand. Yun. Usually sa mga defense to ginagamit. So, talaga nakadepende siya sa stance mo. Kailangan ma-recognize mo, di ba? Stance mo, nakaganon ka kanina. So, basta pag tumawid siya sa Papunta left side ng sa katawan left side mo. Ito yung center mo. Then dumidepensa ka. Basta underhand, Kailangan. ibig sabihin sa baba. Backhand. Pero kapag nandito ka sa papunta sa right side mo, forehand ang gagamitin mo. Ganun siya. Ganon. Then yung mga yung overhead strokes, forehand lang rin yung gamit na grip. Sabagay, oo nga, V-grip. V-grip ang gamit. Forehand stroke. Ganon. Okay. Ito Pero maganda. Coach, baliban sa pagiging fun ng badminton, ito kasi wala pa akong 5 minuto naglalaro, pawis na ako. Ano po ba yung iba pang mga health benefits na makukuha naman ng mga kasangbahay natin if magkaroon sila ng interest na seryosohin yung paglalaro ng badminton? Oo. So, ang mga health benefits, una, weight loss. Dahil, kapag sa badminton, mabilis, 'di ba? So, tatakbo ka habang kinukuha mo yung bola. Okay. Tapos, pangalawa, yung stamina.
kailangan nyo ilakas yung stamina nyo, yung hearts tsaka lungs nyo. Kasi mauubos talaga yung stamina nyo sa badminton. Pero may question over there ko kasi batang-bata ka pa. No? Ilang taong ka na nag-start mag-badminton? Nag-start po ako nung grade 6, so 3 years ago. Oo, pero gusto ko malaman kasi para sa mga viewers din natin na bata din na gusto mag-try. Ano ba yung naitulong ng badminton na sa'yo? Simula na nag-start ka, ano natulong ito sa, with regards to yung discipline mo at saka yung self-confidence mo? Yung sa discipline mo, yung sa discipline po, galing po sa mga trainings ko po dati until now. Sa mga confidence ko, galing sa mga pagkuha ko ng mga kaibigan, makakasama ko. Yun din yung isa sa mga benefits siguro ng badminton din, yung community You get to din. socialize. Oo, kasi syempre di ka pwede mag-badminton mag-isa. Usually may kalaro ka Syempre, talaga. may kalaro At ka. saka masaya kapag ka meron kang club na masasamahan tulad ng Mega Smashers para kumbaga meron kang kausap, meron kang maihinga ng payo, di ba? And nag-grow din sila as a person pagka naglalaro sila ng badminton. Pero sa mga gusto namang magsimula pero nahihiya or feeling nila hindi sila athletic, no? Ano bang advice ang pwede mo maibigay sa kanila? So sa mga nahihiya na mag-badminton, I would say na give badminton a chance. Na lahat naman ng magaling, kahit sa ang skill, nagsimula bilang beginner. Tama. Even yung mga national team natin, international players, beginner naman yan sa umpisa eh. Hindi mo naman kailangan na maging malakas para maglaro ng badminton. Kailangan mo lang magsimula. Yun lang talaga. At minsan yun yung pinakamahirap sa lahat, no? Yung magsimula. Kaya magkaroon sana tayo ng lakas ng loob. Kahit yung pagsisimula lang, tapos malay nyo, mahanap nyo na rin yung interest nyo dun sa isang bagay. Para mas matulungan sila True. na makapagsimula, please promote our club, Mega Smashers. Sa mga interested po na magpa-training and maglaro, you can message our social media, Mega Smasher. Yun lang. Baka may gusto kayong shoutout naman. Go ahead. Shoutout nyo na. Okay, batiin nyo yung mga babatiin yung friends nyo. Family. Shoutout po sa mga nag-support sa amin naman po. Kaya Sige, coach, coach, baka may baka gusto kayo meron pa shoutout. ba- Sa mga coach pa natin na iba pa sa na hindi mga natin kasama naming coaches, hello sa inyo dyan. Sana masarap ang pagkain nyo dyan. Then sa mga estudyante ko, magpalakas pa tayo. Marami pa tayong lalaruin. Maraming estudyante na si coach. Ayan, parang kung gusto nyo maging estudyante rin ni coach, kontakin nyo na sila sa kanilang Facebook at social media pages. Kaya, kung gusto nyo ring makatulong sa underprivileged and less fortunate badminton student athletes, follow and subscribe na sa Mega Smasher. Yun, tumutulong din pala sila sa mga Oo. ganun. Thank you so much, Coach Rojan Hamil and Captain Gavin Draco Flaminiano, Coach Dave, and of course, the players from Mega Smashers for coming here for the second time and Yun. sharing useful fitness advice. Syempre, good luck in your journey, and we'll look forward to hearing more from you soon. That's right. Ayun. Tara, laro maglaro natin. ulit. Pero kayo pong maglaro kasi namin kayo kaya eh. Kampi kaya tayo. Mga kasangbahay, nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Kuya. At syempre kasama niyo po ako ulit, si Ira, your Mantay Casinera. At para simulan na natin ang ating pagluluto, tawagin na po natin ang magtuturo sa atin ng kanyang pork recipe na crunchy on the outside but cheesy on the inside. Siya ang owner ng Keikoju Japanese Food at Kai's Kitchen. Walang iba kundi si Chef Kai Fernando. Good morning po. Kayo gozaimasu. Good morning po mga kasambahay. Ayun. Chef, nagbabalik po kayo dito sa ating munting kusina. Chef, ano po ba ang gagawin natin for today? So ngayon po, sakto po sa guest natin kanina. No? Ang gagawin po natin today is katsudon po. So itong katsudon po is one of our best sellers sa Keikoju. Okay. Sige po, ako very ako dito kasi alam kong napaka-technical talaga ng Japanese food. Pero na-enjoy naman nating mga Pilipino. Sige po, Chef, ano po ba mga ingredients natin for the pork katsudon? So syempre po, ingredients po natin is pork chop po, skinless and boneless po, and salt and pepper para sa po natin, papalasa. Kailangan po natin ng oil and ng egg. Tapos sa breading po natin, flour, egg, and breadcrumbs po syempre. And sa donburi sauce po natin or sa sauce po ng ating katsudon is
Kikkoman or Japanese soy sauce, water, sake or mirin, hondashi, and sugar. Ayan. Alright, mga kasangbahay, sana masundan niyo po ito. No? Chef, sige po, ano po ba ang first step natin for the pork katsudon? So, ang first step po natin is lalagyan po natin ng salt and pepper ang ating pork. Season Siyempre. muna Season natin muna yung natin. O nga, no, kung minsan kasi nakakalimutan yung ano eh. Parang sa breading na lang binabawi Oo yung po. lasa. Tapos Pagkagat pagkagat mo dun mo, sa meat, walang wala nang lasa. lasa. So yeah, wag natin kalimutan na lagyan. Ayan, i-flip din natin. Mamaya yung isang side lang yung may lasa. No? Very simple. Salt and Opo. pepper. Tapos, kung meron po kayong meat mallet sa inyong mga bahay, yung hammer na ginagamit sa kitchen, mas maganda na magamit natin siya sa ating pork para mas maging tender siya pag niluto. Tenderize na meat. Yes No? po. Tsaka para mas numipis ba siya konti, chef? Yes, mas ninipis siya. So, isi-season din po natin ang ating flour para sa ating breading. Right. Very simple. Salt Egg. and pepper. Chef, nabanggit mo na ito isa sa best seller sa inyong sa inyong restaurant. Paano nyo po na-maintain? Kasi syempre, di ba, minsan yung mga fried food ay parang, na-order nila sa, delivery ganyan. May delivery ba kayo, chef? Yes po, may delivery po Paano kami. nyo na-maintain na very crispy pa rin siya kapag dumating sa sa mga customer? Sa amin po kasi, syempre, made to order po lahat eh. So, yun po, kada order po, dun pa lang po namin gagawin yung isang dish. So, pagdating sa nag-order, fresh po talaga, bagong luto po talaga. So, ibe-bread na po natin yung ating pork chop po. Ang way ng pag-breading po is alternate po yung kamay. Kasi, di ba, yung iba po, kung ano yung ginamit sa dry, yun din yung gagamitin sa wet. So, para hindi po... Halo-halo na. para hindi maging madumi or hindi dumikit sa kamay natin yung wet. Alternate po siya. Okay. Grabe, no? Sa pagluluto, hindi lang basta-basta bahara-bahara lang. Ginagawa mo yung merong procedure na tama. Ayun, nakita niyo, mga kasangbahay. Ay, dito na nga ako. Chef, palit na tayo. Dito, chef, sa breadcrumbs na to, ito ba yung, ano nga tawag dito po? Panko. Panko. Ayan. Pero pwede rin po tayo gumamit ng breadcrumbs na nabibili lang natin sa supermarket, sa palengke. Okay, alright. Okay, din naman po siya. So pagkatapos po natin siya i-bread, i-fry na po natin siya. Deep fry. Ganun lang pala kabilis. Okay. Pero hindi po yan pan-fry, chef, no? Hindi po. Deep fried po kailangan para maging crunchy po siya and maluto po yung loob, syempre. Kaiba kasi yun, mga kasangbahay, pan-frying and deep frying. Saan ba ito masarap i-partner siya? Bukod sa kanin. Kanin lang ba? Actually, ang donburi po kasi is rice bowl, ang ibig sabihin. Okay. So, kanin po talaga ang partner niya. Kasi pag, lang po siya, pag breaded pork lang po siya, tonkatsu po ang tawag. Okay. Tonkatsu. Tapos itong katsu, parang nakikita ko rin siya sa mga noodles minsan, chef. Tama ba? Sa ramen po, it's tonkotsu. Tonkotsu. Magkakaiba pala yun. Medyo nakakalito yung Pork Japanese. din po siya na marinated pork po siya na nilalagay sa ramen. Okay, iba-iba pala. Tingnan nyo mga be, kung hindi tayo tinuruan ni chef, wala, malilito-lito tayo ng order-order. Ayan. So after nung 3 steps natin, chef, dito sa ating yung flour, egg, and breadcrumbs, deep fry na siya Yes, deep fry na po siya. For ilang minutes po yan, chef? Until mag-golden brown po siya. Okay, until mag-golden brown. Pero usually, sa tansya nyo, chef, ilang minuto po yun? Mga 5 minutes. Okay. Depende rin sa laki, Depende no? sa laki, depende sa kapal ng pork natin, ng meat natin. Okay. So habang iniintay po natin siya, gawin na po natin ng ating donburi sauce. Tulungan natin si chef. Yan lang naman yung ambag ko dito. So sa isang bowl po, i-mix po natin yung ating mga ingredients. Japanese soy sauce, Alright. Ako, favorite ni Tini yun. mirin or sake,
Ano po ba ang mirin or sake? Isa po siyang klase ng wine, cooking wine, Cooking Japanese. wine. Okay. Water Water. and sugar. Alright. Tapos hondashi. Hondashi po, if wala pong hondashi, pwede po tayong gumamit ng kombu, yung dried or seaweed. Kelp siya. No? Yes po. Parang na-imagine ko na to, chef. Ito yung binubuho sa kanin ko. Yes po. Ice! Tingnan nyo. Wala talaga akong alam sa Japanese food eh. Kasi nga, parang para sa akin, napaka-technical niya. Tapos medyo mahal din mga ingredients. Opo. Yun talaga ang medyo pag Japanese dishes, yung ingredients po. Oo, kasi katulad niyan, Japanese soy sauce. Wala naman talagang brewed soy sauce dito na parang dito sa Pilipinas ginagawa katulad niyan. Ng mga Wala po. Tapos Wala yung pag gumamit po kasi Lahat tayo imported. ng local soy sauce natin, mag-iiba po yung taste niya. Kasi very dark po yung lasa. Malalim yung lasa ng Japanese soy sauce eh. Very umami. Yes. Yun yung kanilang terminology. Ayan. So after mixing this, chef, kano po natin katagal ibababad yung yung hondashi, yung kelp mismo po? Itong Kombu. combo po, different po siya sa hondashi. Ako, magkaiba rin pala. Yes po, pag wala ka pong, yung hondashi po kasi is Powder na siya. powder po siya Okay. and gawa po siya sa bonito, Okay, sa fish. alright. And ito pong nilagay po nating combo Kombu. is kelp po siya. So para siyang seaweed po sa seaweed po. So yun, if ngayon po kasi, mahirap maghanap ng hondashi. Hondashi. Ay, Different po opo. kasi siya, iba-iba po yung dashi. Oo. Merong beef dashi, may Oo nga. pork, may chicken. Oo nga. So yung hondashi na na bonito, madalas po nagkakaubusan. So pwede po tayo mag-substitute ng kombu. Okay. So yung kombu, I think it's gonna take a little bit more time, no? Kasi Yes po, nag-expand pa siya, chef, no? Para mas ma-extract yung Yes po, flavor. unlike sa dashi, powder na siya. Powder na. Pag natunaw siya. Instant na dissolve na, yes. siya. Alright. Sige. Tingnan natin kung ano na yung okay. So, i-flip lang din natin, chef. Yes po, para pantay ang luto. Okay. Na-excite ako. Tsaka ang ganda rin pala, chef, nung nung panko breadcrumbs. Kasi meron siyang texture. Parang Yes po. nag-a-add siya kapag Nag-a-add siya. kunwari, kinagat mo yan. Hindi, kunyari, kakagatin mo talaga. Kagatin mo talaga. Nandun yung crunch, Yung crispiness. crisp, diba? Alright, tapos na tayo, chef. Kapag Opo. na-deep fry na natin, kailangan pa ba natin siya i-rest? Yes po, para ma-absorb pa po niya yung pinaka-lasa po, yung pinaka-season natin. Okay. Then, saka po natin siya ikakat, tapos lulutuin po natin siya ulit with the sauce naman and egg. Okay. O sige, I think mga kasangbahay, no, medyo kailangan natin ng oras pa para doon sa mga binanggit ni Chef na next procedure. Pero habang hinihintay po natin yan, mga kasangbahay, meron muna akong tanong kay Chef. Chef, kung hindi po ito yung field mo, yung pagluluto, pero naging athlete ka, kunwari, anong sports po yung gusto niyong laruin? Alam mo, Ira, laging nasasakto yung yung nagiging guest niya nung last time, di ba? Sa Palaman, peanut butter. Oo. Ngayon naman, ang talagang nilalaro ko is badminton. Yes. Wow! Nag-badminton ako nung college. Okay. So, pro po ba? Pro po kayo? Pinilalaban ba kayo? No, hindi ako actually try out ako sa varsity nung college. Natanggap, pero hindi ko siya natuloy kasi busy schedule. Yes. Oh, pero Pero- given a chance, if you were given a chance, Chef, na pagpatuloy yun, papapatuloy mo pa ba? Yes, syempre kasi iba pa rin yung may sports ka. Oo Diba? nga. Mas magiging healthy. Tama. At saka iba rin, no? Malay mo, pwede pang ipanlaban na rin si Chef bukod sa pagluluto na. Pero kayo naman, mga kasangbahay, kung magiging isang athlete ka, anong sport ang pipiliin mo? I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, I-comment mo na! Uy, kabisado na ni Chef. Sige, balikan muna natin sina Celine and Ian for more public service updates. Kasama na rin pala si Joshua at Tini Bells.
Yes, Ira, ito naman, no, may mga ano tayo. Paalala lang tayo sa ating mga kasangbahay, lalo na sa mga mahilig mag-online shopping. Nag-share kasi ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng tips about po dyan. For sellers, ito po ugaliing mag-background check ng buyer profiles. Screenshot ang mga resibo at usapan with buyers para may ebidensya. Huwag muna ipadala ang items sa buyer kung wala pang confirmation ng payment. Ito naman po, for buyers naman, always check po the review ng mga products. Tignang mabuti kung legit ba ang seller profile at product bago bumili. Piliin ang mga safe at protected na payment method at kung maaari ay mag-cash on delivery. Kung sa tingin mo naman na-scam ka, tumawag sa CICC hotline na 1326 o magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page na @scamsafeph o sa @CICC.gov.ph. Magandang ano to, no? Reminder, hindi lang sa buyers, pati sa sellers din na mag-ingat sa bawat transaction natin. Kasi syempre ngayon sa online, ang daming magagaling dyan, lalo na mga nabibiktima din dyan, yung mga hindi masyadong techie. Diba? Kaya magandang ano tayo, maging maingat po tayo sa mga transactions. Isa sa mga ano ko rin yan, naging reminder ko. Yung mga screenshots ng mga ano nyo, kumbaga yung kada transaction nyo, dapat nakikip po natin yan para may evidence tayo kung sakali magka-problema sa mga transactions. Saka meron pa nga models, di ba? Yung ini-AI yung resibo. Ay, parang ano tawag doon? Yung ina-AI yung bayad. Yung bayad. Nag-i-AI sila, sabi na, ito nag-send na ako sa ano mo, sa account mo. Pero AI lang. Kailangan i-check natin yung mga account, double check natin. Cross-reference natin. Kung talagang pumasok ba. Kasi baka mamaya, may mga ganun eh. At saka meron pang nakita ako, ini-AI din, grabe talaga yung AI na yan no? Ini-AI nila yung product na merong defect or something na may problema, tapos ipapa-refund dun sa seller or something. Na pwede, ginagawa rin. So, kailangan may protection din talaga sa mga ganun no? So pwedeng kunyari for example, bumili ako ng Sasabihin mo, something na sira, ganun. Oo, kunyari, glass na lalagyan, tapos magmumukhang basag, ganun ginagawa nila. Doble ingat tayo sa mga ganun. Kasi ngayon, ang realistic na ng Diba? mga AI images na di mo talaga parang i-compare mo sa totoo sa hindi. Parang similar na talaga. Kaya doble ingat po tayo sa mga ganyan. At least aware na yung mga kasambayan, yung mga seller, lalo yung mga SMSEs, yung mga maliliit na business lang naman. Tapos sila pa yung minsan na sinasamantala ng mga ganitong mga mapagsamantala. Kaya ingat po tayo. Pero enough of that ka ba, no? Sa araw-araw. Good news naman dahil sa ating mga kasangbahay, may good news kami sa inyo dahil may pa-splashing giveaway ang Good Morning Kuya together with Aqua Planet! Yes, mga kasangbahay, pwede kayong manalo ng Aqua Planet passes para sa Ultimate Summer Adventure kasama ang inyong pamilya o tropa. Grabe, para sumali, simple lang. I-follow ang official pages ng Good Morning Kuya, UNTV News and the Rescue at Aqua Planet. Tapos i-like at i-share ang official giveaway na posted sa Good Morning Kuya social media pages. Mag-comment na rin kayo kung sino ang gusto nyong makasama sa Aqua Planet at bakit. At huwag niyong kalimutan, mag-tag ng 2 friends na makakasama niyo. At may bonus entry din kapag nag-post kayo ng inyong favorite summer memory gamit ang hashtags na #GMKXAquaplanet at #SummerSaya sa GMK. Kaya join na kayo at baka kayo na ang susunod na mag-enjoy sa exciting water adventure ngayong summer. Uy, nako, masaya yan. Mas masaya pag marami talaga yan. Diba? Mas masaya. Kung nandun din ako. Mas masaya yan pag Ay, marami. nandoon naman ako. Alam mo, ginawa mo para kang si Tony. Yes! Ako na si Teeny B. Sayang wala. Parang nagnanarrate ng kwento si si T. Sakto sana tayo, 4 tayo lagi dun sa mga rides. Yun pa naman yung masasaya, yung mga 4 na rides. Andun naman si Ira. Ayaw lang mag-ride. Oo nga. 4 naman. Ayun Kaya nga, ikaw nga natin pang-ayan. Ikaw na ka sana. Tsaka gusto ko yung mga rides na pwedeng magkasunod. Nalala mo yung dalawahan tayo, tapos yung pwedeng magkasunod magsa-slide, di ba? May mga ganun slide pala. Kasi isa lang siya din, pula lang. Yung pulang slide. Gusto ko rin yung yung apatan ng mga ride. Kasi nakikita ko yung mga reaction nyo. Nagsisigawan. Pero yun, sobrang nag-enjoy ako doon sa mga apatan. Tsaka yung isa yung ride na, yung aqua loop.
Yung ikaw lang yung ano, ikaw lang yung mag-isa, tapos Yun isang bang mahabang parang free fall Yun na ba di ang mo malaman. favorite mo? Yung pinaka-intense para sa akin, Aqua Loop. Yan. Pero mas nag-enjoy ako doon sa apatan, yung marami tayo. Mas masaya kasi may mga kasama ka sumisigaw. Tama. Naranasan ko naman mag-Aqua Planet. Hindi lang, ay yung una nating punta. Oo. Ngayon hindi lang talaga ako nakasama kasi may mga gagawin tayo. Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi! May exam kasi Nag-explain ako pa eh, no? nun. Papaliwanag ka Naman, pa. pinanood ko nga kayo. Ang saya-saya nyo nga eh. Pinanood din kita eh. Pinanood ka din namin. Ang kulit mo eh, oh. Lagi kang lumalabas sa sulok eh. Ewan ko ba, anong ginagawa nun doon? May masama lang siya. Oo, pero puntahan na natin si Ira kasi nagugutom ako. Grabe yung ano ginawa nga ba natin ano ba kanina. Oo nga eh. Ito na nga. Mga kasangbahay. Chef, ano na po bang kasunod natin na step? Kasi nahango na natin Opo. yung ating So, pork. after po natin siyang hanguin sa mantika, syempre i-rest po natin siya. Then ikakat po natin siya ng slant po. Yung parang alam niyo po yung sa pag bumilagay ng tongkatsu sa mga Japanese resto, ganun po. Then after po nun, lalagay na po natin ang ating donburi sauce sa ating pan. And then ilalagay na po natin. Trabaho pala si Chef. Opo. Ang ating Pero katsu. okay lang naman. Then ilalagay po natin ang egg. Ay, ganun lang pala yun. Spring onion on top or onion leeks po. Okay. Then tatakpan po natin siya para maluto. So, parang feeling ko, Chef, medyo mabilis lang din Yes po. po, no? hintayin lang natin Basta- maluto yung egg. Oo. Tapos saka po natin siya ipi-plate na po. Ay, ang galing. So nice. Pero Chef, habang hinihintay natin na mag-cook through po yung ating ating mismong pork at saka yung sauce. Chef, meron pa kayong ibang dala para sa amin. Natatakam na ako. Pero sige po, Chef, pag-guide naman po kami. Ano po ba ito? Yes po, syempre po ang ating baked sushi po. Tapos ang harumaki salad po na Ano tawag siya? harumaki salad po. Harumaki So, salad. ang ginamit po sa salad po siya inside with vermicelli po na binalot po sa rice paper wrapper po. Okay, so parang medyo, Vietnamese siya. Yes po. Oh, pero ano po yung harumaki, Chef? Para siyang yung laman din po niya is, so para siyang fusion. Okay. Kasi yung laman po niya is pangkani salad. Alright, ang galing. Very, very nice. Pero Chef, ito po, lahat po ba ito ay ma-order po nila sa inyo pong sa inyo pong restaurant? Yes po, available po siya lahat sa, as of now po online pa lang po. And available po siya lahat. Ayun, sige po Chef, promote niyo po yung Keikoju and Kai's Restaurant po. Ayun po, kung nag-crave po kayo sa mga Japanese dishes katulad po ng nakikita niyo po sa inyong mga screen, pwede po kayo mag-order sa Keikoju po, andyan po sa screen ng aming Facebook page. And kung Filipino cuisine naman po, meron din po kami sa Kai's Kitchen naman po. Ayan, isa lang ang tatawagan niyo. Kayo na Yes po. message ko anong gusto niyong orderin. Kung gusto niyo naman parehas, edi message niyo parehas na page. Yes po. Alright, So, Chef, tapos na po? Tapos na po, naluto na po yung egg and pwede na po natin siyang hanguin. Wow! And ipi-plate na po Alright. natin siya. So, Chef, yung rice po natin, meron ba tong meron ka bang seasoning dito? Wala na. Wala na po kasi yung sauce po ng ating katsu doon, Okay. ayun na po ang kanyang seasoning. Ay, ang bango! Kanina nga Very dumaan umami si yung Nanaw. flavor. Mga kasangbahay, sabi daw, mabango. Sabi nung kanyang assistant, sabi daw ni Nanaw ay mabango. Ayun. Kailangan niyo po ba, Chef, ng Ay, okay Okay na na. po siya. Pag Chef talaga gagawa Yes ng po. paraan. Kahit Alright! Ito na po. So, ito na Chef, po. ito, pag tinawag siya na may rice na, ano na po ang tawag sa kanya? Katsudon na po. Katsudon! Hello, Chef! Hi, Chef! Good morning. Kasi narinig namin yung Japanese. Wala na. Alright, mga kasangbahay, ito na po ang pork katsudon by Chef Kai Fernando. Alright, mga kasangbahay, sana po nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. At syempre, yung lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right. Pero Chef, baka meron ka munang shout-out sa ating po mga kasangbahay. Go ahead So, po. ayun po, shoutout po ulit sa lahat po ng mga kapatid sa lokal ng Kawit. Sa lokal po ng Tuklong, ang mga servants po, ang mga servants ng lokal ng Kawit po, si Brad Ronald Hilario, si Jet Hilario po, si Snelda de la Cruz, si Mira Abano, and
Sis Ems po. Shoutout din po sa mga kapatid na kabataan. Happy MCG IYC po sa inyong lahat. Siyempre po, salamat po sa Diyos. Salamat po kay Kuya Daniel and Dale po. Yan. Good morning din po kay Kuya at kay Ate. Good morning po. At syempre, shoutout din sa lahat ng nakatune in ngayon sa YouTube and Facebook Live. Dahil kanina, tinanong namin kayo kung anong sport ang pipiliin nyo. Kung magiging athlete kayo. At narito ang mga sagot ninyo. Mula kay Joey Kaindoy or Joe Kaindoy. Ako po, taekwondo ang pipiliin ko. Hindi lang kasi siya pang sports. Magagamit ko rin pang self-defense when in danger. Ba, ganda niyan ha. Ito naman, comment ni Danmark Tumanlaw Jr. Kung ako ay magiging isang athlete, pipiliin ko ang table tennis. Ang kailangan mabilis mag-isip, quick reactions, pero hindi mo kailangang tumakbo sa buong court na sakto sa energy ko. Yun, ang komento naman ni James Darrell Manlapas. Kung ako ay magiging isang atleta, ang marathon ang pipiliin ko. Hindi sa bilis, kundi sa disiplina at pagtsatsaga. Sa bawat kilometro, sinasanay mo sarili mo na lampasan ang limitasyon mo. Eh, wow. Pero yun guys, wag namang kalimutang mag-subscribe and mag-follow sa UNTV News and Rescue and Good Morning Kuya official social media accounts para updated kayo. And syempre, gusto namin magpasalamat sa Lidison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other product include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And thank you, Dr. Jack Mendoza of JA Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JA Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Bansalan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Yes, good morning lang sa aking family at once again, congratulations to my dear sister. Graduate ka na! Pag-graduate mo na ako! Congratulations! Ako naman po, binabati ko lang na good morning si Mami Virgin na nanonood niyan. Good morning! Hi, Mami Virgin! Yeah, thank you and good morning din sa Martinez Dental Clinic located Camus Street, Government Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Meron din silang branch dyan sa may Plaridel. Kaya kontakin nyo na po sila kung kailangan nyo magpabunot at magpapustiso. Contact nyo po sila sa 0448-139-403 or 0969-0518616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking moms. Hello, moms! O mga kasangbahay, nabitin ba kayo? Don't worry dahil bukas, marami pa kaming sorpresa at good vibes na dala para sa inyo. Kaya, see you again tomorrow dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!